7 taon ang problema kaya dinulog na sa inyong Kapuso Action Man ang mga nakalundong kawad sa Las Piñas. Pangamba ng mga residente baka hindi na umubra ang pansamantalang remedyo sa takaw disgrasyang kable. Ang mga kawad na dapat abot tanaw lang, ngayon inirereklamong abot kamay na rito sa kahabaan ng Calamansi Street sa Barangay BF International CAA sa lungsod ng Las Piñas. Mababa na siya, so ang gusto sana namin maitaas siya kasi delikado na rin sa mga bata dito sa amin. Taong 2017 pa raw ipinarating ng ilang residente sa Meralco ang sumbong pero Puro job order lang kasi yung nakukuha namin, pero wala pa rin talaga. Yun lang hinihintay namin. nangangamba ang mga residente na hindi na maging sapat ang pansamantala nilang remedyo sa mga kable. Nung 2017 po, nag-ano na po siya, bumaba siya. Mas mababa po dyan. Kaya kailangan po siyang itali. Sana po, yung sa job order po nila na malagyan po ng poste para maiangat po talaga siya. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Sa kanilang isinagawang inspeksyon, dumami raw ang mga nakakabit na kable ng internet sa kanilang poste na hindi umano otorisado. Nakaapekto raw ito sa integridad ng kanilang mga pasilidad. Naantala raw ang kanilang tugon dahil kinailangan pang ayusin at iproseso ang mga requirement para sa right of way. Sa ngayon naglagay na sila ng karagdagang poste ng kuryente sa lugar para maiangat ang mga nakalundong kable. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga kumpanya ng telco at internet hinggil sa pagkakabit ng kable sa kanilang pasilidad para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Mission accomplished tayo, mga Kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa naman reklamo, pang-abuso o katulian, tiyak may katapat aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Blanco pa rin sa krimen kaya umaapela na ng tulong ang pamilya ng mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga na pinagbabaril. Sigaw nila, agarang hustisya para sa naulilang menor de edad na anak ng mag-asawa. Nakatutok si Dano Tingkungko. Hindi pa rin makapaniwala mga kaanak sa sinapit ng mag-asawang Arvin at Lerma Lulu na pinagbabaril sa Mexico, Pampanga noong Biyernes. Ang ina ni Arvin na si Alicia, nag-aalala kung paano ang mangyayari sa sandaling ihatid na niya sa huling hantungan ang anak. Pag umalis na siya, hindi ko na makita kahit yung katawan lupa niya. Hindi ko alam kung paano mag-recover. Siguro makuha na lang sa manalangin na lang. Pero sobrang sakit po. Mawalan ka ng anak. Sa ganyang paraan, pinalaki mo, halos ayaw mo madapuan ng lamok. Bigla na lang kukunin ng kahit sino lang. Ang 6 na taong gulang na anak ng mag-asawa raw ang pinaka-apektado sa nangyari. Basta po madaling araw, tatayo siya. Mami ng mami, wake up. Finding mami, ganun yung iyak niya. Halos yung mga nakikilamay po, halos naiyak sa kanya, iyak nang iyak. Mami, di namin po nga alam yung gagawin namin yan pag wala na sila. Alam niya po niya natutulog lang. Yan lang, why daw always sleeping. Nawalan ng magulang yung pamangkin ko. 6 years old pa lang yung bata, isipin mo, tinanggalan yun ng magulang. Nauna nang binanggit ng pulisya na negosyo at utang ang ilan sa mga anggulong tinitingnan na motibo sa krimen. Hanggang ngayon, ayon sa Mexico Police, patuloy ang backtracking at pag-review sa mga CCTV na nakalap sa pinangyarihan ng krimen. Ang mga kaanak na mag-asawang Lulu, blanco pa rin sa kung sino ang pwedeng nasa likod nito. Yung mag-asawa na po, wala kaming alam na kaaway nila. Maganda silang makisama, halos nakausap ko yung mga kaibigan nila, sobrang bait, kung utang-utang lang. Parang wala rin po sa kanila, basta hintayin na lang yung tao na magkaroon ng time na magbayad. Siguro, generous sila. Panawagan ng mga kaanak ni na Arvin at Lerma, tulungan silang makamit ang hustisya. Sana kung may nakapansin, kakaibang kilos yung medyo nila, kasi may nagbibideo din kung may naamis silang ganun. Pwede na lang makipagtulungan po sa amin para agad masolve yung kaso. Hanggang ngayon, di ko po tanggap na wala na ang ate ko. Sana sa mga otoridad dyan, sa mga matataas na tulungan niyo po kaming makuha justice sa ate ko. Ang daming pangarap ng ate ko. Sinira niyo.
Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Nag-iwan ng malaking pinsala ang Super Typhoon Julian sa kabuhayan ng ilang mangingisda sa Sabtang Island sa Batanes. Ang GMA Kapuso Foundation tinawid ang isla, bit-bit ang relief goods para makapagsagawa ng Operation Bayanihan doon. Dahil sa malikot na galaw ng Super Typhoon Julian, napuruhan ang probinsya ng Batanes na isinailalim sa state of calamity. Isa riyan ang Sabtang Island na binaha, partikular ang barangay Sumnanga o mas kilalang Fisherman's Village. Yung creek malaki pero yung bukana niya is maliit. Kaya pag once may naputol na kahoy, nakabalandra, magiging sanhi na ng baha. Malaki po ang damage nila doon, kaya kailangan nila ng agarang tulong po. Maging ang kanilang mga water sources ay may sira rin. Problemado tuloy ang mga mangingisda rito kung paano makakapamalaot muli. Nasa 40 bangka kasi roon ang nasira at 6 naman ang tuluyan nang nawala. 2 sa mga nawala ay pagmamay-ari ng pamilya ni Jerry. Tanging makina na lang daw ng bangka ang natagpuan nila. Naiyak na lang nang makita mo na yung 2 bangka mo na nawala. Back to zero ngayon, wala kaming wala. Hanggang tingin na lang sa dagat. Sa tulong ng Office of Civil Defense, nakarating sa Batanes noong Sabado ang bulto ng relief goods at tubig ng GMA Kapuso Foundation sakay ng Philippine Air Force C-130 plane. Tumawid din tayo sa dagat sakay ng bangka para maabot ang mahigit 600 pamilya roon. Maraming salamat GMA Kapuso. Kahit malayo yung isla namin, nararating po ninyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang isinasagawang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Julian sa Batanes. Sa mga nais tumulong, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmainetwork.com/kapusofoundation/donate. Sa mga lokal na posisyon naman, tuloy ang tapatang Mayor Vico Soto at Sara Diskaya sa pagkaalkalde ng Pasig. Kanina, naghain ng kandidatura si Diskaya, ang may bahay na may-ari ng St. Gerard General Contractor, na minsan ding naging shareholder sa St. Timothy pero nag-divest na umano. Ang St. Timothy, ang partner ng Miro System na nag-withdraw kaugnay ng pag-supply ng vote counting machine sa COMELEC. Kahapon naman, naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Soto. Sa Marikina naman, magtatapat sa pagka-congressman ng unang distrito, sina Senador Coco Pimentel at incumbent Marikina Mayor Marcy Teodoro. Ayon kay Pimentel na naghain ng kandidatura kahapon, mismong ang kampo ni Teodoro ang nag-imbita sa kanya na tumakbo sa Distrito 1. Nagparehistro pa umano ang alkalde sa District 2 kaya nagulat siya nang bumalik ito sa District 1 at kahapon naghain ng kandidatura rin para sa unang distrito. Gita man ni Teodoro, ang mga Pimentel ang unang lumapit sa kanila para makipag-alyansa at ang usapan nila, ang asawa ni Pimentel ang tatakbo pero kalaunan kumalas umano sa kanilang alyansa ang mga Pimentel at nagdeklarang independent. Sa home province ng Pangulo naman, naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy si re-electionist Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sinamakan siya sa filing ng amang si Pangulong Bongbong Marcos at inang si First Lady Liza Araneta Marcos. Huli pero hindi kulong ang isang nagbenta ng ticket para sa concert ni Olivia Rodrigo ng mahigit 20,000 pesos imbis na mahigit 1,500 pesos lang ang isa. Wala pa kasing ordinansa ang Bukawi, Bulacan kontra scalping. At nakatutok si Jonathan Andal. Finish the concert and then excited na sana si Kila na mapanood ang idolong si Olivia Rodrigo na nag-concert nitong Sabado sa Philippine Arena. Pero imbes na sa concert venue, sa mga pulis muna siya napadiretso. Ang binilhan kasi niya ng concert ticket, scalper na dinampot sa labas ng venue dahil nag-aalok doon ng ticket na abot 23,000 pesos ang isa. Yan ay kahit 1,500 pesos lang ang orihinal na presyo. 46,000 pesos ang ibinayad ni Kila para sa 2 ticket. pagdating ko doon,
andun siya kasama yung mga police, naka-off pa yung cellphone niya, tapos sabi ng police, sige, i-on mo na yung cellphone, tsaka ibalik mo yung pera. So, binank transfer niya ako ulit, tapos binigay yung tickets. Sobrang apologetic ng scalper, na sabi ko, kahit bayaran ko siya yung 1.5, na nakuha niya yung price talaga is 1.5 for each ticket. Sabi ko, sige, bayaran kita 1.5 for each ticket, so 3,000. Pero sabi ng police, hindi. Masama talaga yung ginawa niya kasi binebenta yung ticket na binili mo na to other people for 15,000 pa. So kunin mo talaga full refund. Sobrang fan lang talaga ako. Ito na yung last resort ko. Nakapasok sa concert si Kila gamit ang ticket na nakapangalan sa scalper. Online niya nahanap ang scalper na ayon sa pulisya, Singaporean national na hindi unang beses nagbenta ng admission ticket. Lahat ng concert, pinupuntahan niya para kumita, allegedly businessman. Ang sinabi niya agad is willing naman daw siyang ibalik yung payment para lang matapos na yung issue. At hindi naman daw niya pinilit na bilan o ibenta yung kanyang tickets doon po sa kay Madam. Hindi inaresto ang scalper dahil walang ordinansa sa Bocaue, Bulacan na nagpaparusa sa pagbebenta ng admission ticket na mas mahal sa orihinal na presyo. Pero plano na nilang gumawa ng ordinansa laban sa scalpers. Mas pag-uusapan namin to sa Sangguniang Bayan ng Bocaue. To protect the consumers, to protect the Bocaweños, kahit na may risk na ma-question ang constitutionality nito, yung state kasi hindi pwedeng mag-intervene between a buyer and a seller basta parehas silang nag-agree. Sa ngayon, ang mga may ordinansa laban sa scalpers ay Quezon City, Pasay City at San Juan City. Aminado ang DTI o Department of Trade and Industry, walang batas na nagre-regulate sa scalping. Hindi raw kasi ito masasakop ng Price Act dahil hindi naman basic necessity ang admission ticket. Pero importante umanong magkaroon na ng batas na magbabawal at magpaparusa sa scalping sa buong bansa. Si Kila hindi na raw bibili sa scalper. Huwag na kayo bumili sa scalper. Never again. Once and never again. Kahit hindi na ako maging fan, okay lang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Kabi-kabila man ang milestones gaya ng success ng Winners War, may isang hiling si Bea Alonzo para sa nalalapit niyang birthday. At si Carla Abellana naman may life lessons na gustong i-share sa gitna ng pinagdaan ng health issues. Makichika kay Aubrey Carampel. Bukod sa kanyang upcoming birthday, maraming milestones na ipinagdiriwang si Kapuso star Bea Alonzo ngayong October. Kagagaling lang ni Bea recently sa Morocco and Spain para kunin ang kanyang residency card. Actually, I have been a resident of Spain for almost 2 years now. Pero hindi ko pa nakuha yung card ko. So, first time ko nakuha yung card ko. That's why I was so happy. That was the reason why I went. And then, I'm about to renew na. Speaking of travel, in her entrepreneur era na rin si Bea na nag-launch ng new line of luggage bags. Hoping nga siya na magamit niya ito soon for her birthday dahil ang kanyang wish. I don't know kung mapapayagan ako just a few days, but I really want to travel with my mom. Sana! Thankful si Bea sa support ng kanyang Widows War co-stars na dumalo sa launch ng luggage line. Kabilang na si Carla Abellana na sa show lang daw niya Mortal Enemy. I'm very fortunate to work with these people who are kind, who are professional, and who are passionate in their craft. Off-cam is completely the opposite. We have a very good relationship. Matagal na rin, ilang months na rin kaming magkatrabaho. Kahit pa paano, may mga occasions na rin and events na pinagsamahan kami. Giyera na talaga sa Palacios Estate dahil ang isa sa mga pasabog. Buntis ka. Buntis na rin ang karakter ni Carla na si George. We both know you did it. Sam is shaking naman dahil sa natuklasan ni Madam Aurora kaugnay sa pagkamatay ng kanyang anak na si Paco. Nako, alam mo, sumakit yung anit ko sa mga eksenang ginawa namin. So, antabayanan niyo yun. Kung kilala ng audience si Madam Aurora, we all know
that it's not going to be easy for Sam. Wala naman pong linggo na hindi namin kayo ginulat. Wala po kaming pasabog or revelation. Punong-puno po ng secrets ang Widow's War. So tingnan natin kung anong mangyayari kay Sam. Recently, nag-open up si Carla tungkol sa kanyang health condition na hypothyroidism. Isa raw ito sa dahilan ng kanyang weight loss struggle at perimenopausal na rin daw siya at age 37. It's something I have to deal with, ang mga health issues like hypothyroidism. Kumbaga, nire-remind sa akin ni God how valuable life is, how important our health is. Walang pinipiling age yan and gender. Anytime, pwede kang magkasakit. So dapat, wag mo nang hintayin na magkasakit ka bago mo alagaan yung sarili mo at yung katawan mo. Dapat agapan mo na siya. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buhay naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 79 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.